Isang pinagpalang araw po sa inyo mga kapatid. Minsan pa welcome sa aking YouTube channel. Meron po tayong mga barya na bubuuin dito po sa 1 peso coin series. Ayan. So ito po ay pangatlong coins o pangatlong series na aking bubuuin, no? So ito po yung aking nabuo. Ito yung unang nabuo ko na 1 peso coin series. Ito po yung pangalawa. At ito naman po yung pangatlo sa mga bububuin ko po, no? Ito po yung mga coins na aking na-collect. Ayan. Welcome back po mga kapatid. So naparito po tayo ngayon para buuin po natin yung isang 1 peso coin series. So bago po ako mag-start, gusto ko pong i-share sa inyo yung bago kong nabiling baso. Dito lang po sa palengke sa San Fernando, Pampanga. Ayan. Ito po yung Kentucky Colonel Mug o yung KFC, no? So nakalagay po sa loob ng kanyang dito sa loob niya KFC. Ayan. Ito, no? KFC. Logo ng KFC sa loob. Kasi dito po sa ilalim niya baliktad eh. Ayan. So naka-emboss po yung kanyang ito yung KFC. Isa po to sa mga kunya-kolekta kong baso. May mga pangalan. KFC. Ayan. Pangalawa po na akin na-collect, ito rin po ay yung mug din. Kentucky Fried Chicken. Ayan. Isa po sa magandang collection na aking na-collect sa mga mugs, no? So, yan po ang mga collection ko sa mga baso. Bagong bili lang po yan dito po sa amin. So, dumako po tayo sa mga tinatalakay kong coins dito po sa 1 peso coin series. Yan. Ito po yung 1 peso coin series. Saka dalawang series. So bubuuin po natin dito yung pangatlo kong coin series dito po sa 1 peso. Ayan. So bago po ako magpisa, binabati ko po kayo ng pinagpalang araw sa inyo, sa mga kapatid po natin, mga coin collector, sa mga senior citizens, sa mga subscribers po natin. Salamat po sa inyong patuloy na suporta sa akin YouTube channel, sa aking pamilya. Ang dalangin ko ingatan, pagpalain po tayo ng Panginoon. So dito po sa ating binubuo, umpisahan po natin dito sa 1995. Ayan. 1995 hanggang 2017. Ayan. At meron po siyang mga NGC coin series sa baba at ang mga commemorative coins, no? So yan po yung ating bubuin, no? Pangatlong series na coins na aking binabuo. Ayan. So ito na po ay nakakahalaga pag nakabuo po tayo ng 1,500, no, sa mga collector po natin na meron ito. So ngayon po umpisahan po natin dito po sa coins, no. Ito po ay 1995. Ayan. Non-magnetic po ito, no. 1996. Dito po. Siyempre, pag magbubuo po tayo, maganda yung kondisyon. 1997. Dito. 1998. Ayan. Common coins, no? 1999. Common coins. Non-magnetic, no? Susunod po natin ang year 2000. Ayan. Millennium coins. Year 2000. Ito po yan. Susunod po year 2001. Dito po siya. Susunod po natin ay yung year 2002. Ayan, 2002. Non-magnetic coins. Susunod po natin yung magnetic coins. Ito po, no? Namamagnet na barya. 2003. Susunod po natin yung hindi namamagnet. 2003. Ayan. So meron po tayong magnet dito. Ayan.
Ito po yung magnetic coins na magnet na year 2003. Ayan. Ito naman po yung year 2003 na hindi na magnet. Ayan. So dumako na po tayo sa 2004. Ito. Common coins po. Ayan. 2004. Siyempre, yung hard to find po na year 2005. Tumataas po ang ating coins dito sa piso dahil dito sa year 2005 top 1, no, na hinahanap ng mga collector po natin. Ito po yung nagpe-presyo ng 500 to 1,000, depende po sa kondisyon, no, ang ating barya. Lagay po natin dito kasi naka ano po siya, coin capsule para hindi po siya magasgas. Ayan, lagay lang po muna natin dyan, no, year 2005. Susunod po yung year 2006. Sumunod po yung pangalawa sa 2005. Semi hard to find year 2006. Ayan. Susunod naman po ay year 2007. Ayan. So ito po ay common na lang kasi madali na pong hanapin yan. Ang susunod po ay year 2008. Pangatlo po ito sa mahirap hanapin. Semi hard to find din po to. Ayan. O konti lang po ang mga ginawa nila, no. Lumako po tayo sa year 2009. Ayan. Siyempre maganda po yung condition na ating binubuo dito po sa mga coin series na ito, no. Year 2010. Ayan. Iba't ibang variety po meron diyan sa year 2010. Year 2011. Ayan. Ganda po ng kondisyon niya, no. Ang tawag po dito ay Cadwell Luster. Ayan. Kumikinang ang barya. Ang susunod po ay 2012. Ito. 2012. Common coins, no. Susunod po ay 2013. Ito, 2013. Common coins din po yan, no. So dumako po tayo sa 2014. Ito, common coins din po ito, no. 2014. 2015. Ayan. 2016. At syempre, last but not the least, ito po ay 2017 sa BSP. Ayan. At kung makikita nyo po, meron po siyang pros, no, sa bandang katabi po ng 2017. Ayan, meron po siyang pros dito. Ito po yung pros na hard to find sa 2013. Ayan, kumikinang. Ayan, 2013 hard to find pros. Ito po yung pros. Para nag-yellow sa kanyang kakintaban. Pros die 2013. So dumako naman po tayo sa NGC coins, no? New Generation Currency 2017. Ayan, makikita po natin yung date dito. Ayan, sa mga baguhan po natin, ito po yung semi hard to find sa NGC 2017. Ayan, semi hard to find. Ang susunod po ay 2018 Low Mint Mart. Ayan, ito po, no, ito po yung common, pinakamarami dito po sa NGC 2018, pinakamaraming ginawa. Pangalawa naman po ito, Upper Mint Mart 2018. Ito po, no, nakataas po yung kanyang Mint Mart. Ito po yung semi hard to find na medyo may elap na rin, no. I think nasa 2% po yung kanyang mintage, no, kaya mahirap-hirap na rin po siya. Ang susunod po ay 2019 Low Mint Mart. Ayan, 2019 Low Mint Mart. Dito po siya. Ang susunod po ay 2019 Upper Mint Mart. Ito, yan. Common din po ito, no? So, mga common na lang po yan. 2019 Upper Mint Mart tsaka High Mint Mart. So, dumako po naman po tayo sa mga commemorative coins dito po sa NGC. Umpisahan po natin dito
Medyo maliliit po yung kanilang pangalan, ano? Ayan. Kay Dr. Jose Rizal. Ayan. 150 year anniversary. Ayan. Commemorative dito po siya. Ang susunod po ay yung kay Isidro Torres. Ayan. Isidro Torres. Commemorative coins. Medyo mailap-ilap na rin po ang mga commemorative na ito, no? Kasi may mga collector po tayo na nagtabi na. Ito naman po ay kay Horacio de la Costa. Ayan. Commemorative coins. Ayan. Ang susunod po natin ay kay at Artemio Ricarte pala ito. Ito naman kay Horacio de la Costa. Ito. Horacio de la Costa. Ayan. Dito po siya, no? So, Artemio Ricarte at saka Horacio de la Costa. Lastly, ito po yung Asian 50. Ayan. Bantayog ni Dr. Jose Rizal. Part ng Luneta. Ito po, Asian 50. Isa sa magandang coins, no? Last but not the least. So, yan po ang mga coins na ating nabuo dito po sa 1 peso coin series. Ito po ang isa sa mga nagpapamahal dito po sa coin series na ito. Sa mga coin series nito. Itong year 2005. Top 1. So, yan po ang tatlong barya at tatlong coin series na aking nabuo dito po sa 1 peso coin series. Tatlo na po siya, no? So, lahat po yan ay yung may year 2005. May mga hard to find. Ayan, mga hard to find, no? So, tatlong uri ng mga 1 peso coin series. Ayan. So, sa mga kapatid po natin na gusto magkaroon ng ganito, ayan, kung gusto nyo pong bilhin ang isa sa mga ito, mamili po kayo kung anong gusto nyo dito. Ito, o ito. Siyempre, mas maganda po yung kondisyon, ito, tsaka ito. Halos naman po sila yung may magandang kondisyon, no? So, kung gusto niyo pong bumili sa isa sa mga ito, mag-PM lang po kayo sa akin. At kung malapit kayo dito sa Pampanga, pwede kong ibenta sa inyo. Mag-meet up po tayo, no? Promo ko po sa inyo this year, no? Muro na lang po. Napipresyo po ito ng 1,500. At kung tayo po yung mag-meet up, pwede kong ibenta sa inyo ng 1,000 na lang. Ayan, presyong kapatid, no? Mamili po kayo sa tatlo na yan. Sa mga collector po natin na wala pang ganito, benta ko po sa inyo ng 1,000 na lang, no? Para at least karoon po kayo ng ganito sa mga wala pa po, no? At kung kayo po ay nasa malayong lugar, pwede ko ring benta sa inyo ng 1,000. Kayo na rin po ang magpapa-shipping fee dito po sa mga coins na ito. Para lang po kayo magkaroon ng ganitong 1 peso coin series, no? So, yan po, no? Mag-PM lang po kayo sa akin, June Antonio. At kung gusto nyo po magkaroon ng ganito, kasama na po yung frame na yan. Pagka ito po ay binenta ko po sa inyo. Ayan, murang-mura na po, no? So, 1,000 lang. Dating 1,500, 1,000 na lang sa mga wala pa. So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. Kung meron po tayo natutunan, please like and subscribe sa aking YouTube channel. Ang dalangin ko, papalain at ingatan po tayo ng ating Panginoon.